Ito may seed. Yan, praise God. Napakasipag po nito. Praise the Lord. Ayan, magandang hapon po, magandang gabi po sa bawat isang. Ganda ng sounds, di ba? Parang nasa IMAX tayo, no? Grabe, hallelujah. Kaya sabi mo, magtanim ka din. Amen. Kung hindi naman tayo nandito, amen, hindi tayo makakatulong sa mga ganyang mga bagay, pwede po yung ating mga lakas, pera, amen, sapagkat hindi naman nawawala ng kabuluhan lahat po ng ating binibigay. Amen. So, by the way po, ngayong gabi po ito, nagpapasalamat po ako kay Mami Bishop sa opportunity po na makapangaral po sa mga lingkod ng Panginoon na naririto. Ganon din ang binabati ko ang ating Pastor Bus na nandiyan, ang aking co-leader po na nandito rin po. At ang lahat po ng naririto. Amen. Lahat po ng masaya pumalakpak. Amen. At lahat po na excited, pwede po ba? Imbitahan ko tayong lahat ay tumayo. Tayo po yung magbabasa ng salita ng Panginoon. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, I am ready. Ayan. Sa mga nakakarinig ng push lagi natin sinasabi, I am ready. Amen. So magbasa po tayo, sabi po sa Exodus 14:13 to 15. Ayan. Sabi po dito, Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Sabihin nyo nga, somebody shout, today. The Egyptian you see today, you will never see again. Amen? The Lord will fight for you. You need only to be still. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. So next po natin, Exodus 14:16 to 18. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the waters so that the Israelites can go through the sea on dry ground. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory to Pharaoh and all his army through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots, and his horsemen. Tayo po lahat ay yumukot manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nasa iyong tahanan, na kung saan po kami magbubulay-bulay ng iyong salita na magsisilbing daan, liwanag, kalakasan, kagalingan. At naniniwala kami, Panginoon, na walang bagay, Panginoon, na walang salita mo na babalik sa amin ng walang kabuluhan. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa pagdidesire pa lang namin na maka-attend ngayong gabing ito, pinagpala mo na kami. Salamat po, Ama, at alam po namin, dinideklara ko sa gabing ito, walang sino man na uuwi sa amin na hindi mo pinagpala, hindi mo pinalaya, hindi nagkaroon ng breakthrough ngayong gabing ito. Pinupuri po namin kayo at maging ako magsasalita, itago mo lamang po sa iyong likuran at ikaw ang siya mapagpala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Sabi mo muna sa katabi mo, God bless you, brother. God bless you, sister. Amen. So online po, ayan, makakapuna po tayong lahat. Magandang gabi rin po dyan sa ating online. Salamat po sa patuloy po na pa-follow o patuloy na talagang pag-suporta po sa ating gawain. So balikan ko lang po yung sinabi doon sa Exodus 14 to 15. Okay? Then the Lord says to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Okay? So my topic for tonight is all about keep on moving. Okay? Sabi mga, keep on moving. Okay? Kagaya na sinasabi nung kanina, nung verse 15, balik mo doon kuya, sabi doon, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites. So today, just want to tell to JTG, okay? Tell to JTG to move on. Amen? Sabi mga, move on. Amen? So Lord, it's hard. It's painful, but you need to move on. Sabi mo nga, move on. Parang ang dami nakaka-relate ha. Oo. Ano mang sakit na pinagdaanan mo kapatid? Amen? Okay na yan, napagdaanan mo na yan eh. Pero ang susi, kailangan mong huwag kang matakot. Amen, na lumakad ka. Amen, at manatili kang nakatayo. Para makita mo yung sarili mo na kahit may masakit na pakiramdam, na iniwang ka, hindi ka pinagtiwalaan, amen, siniraan ka. Ang mahalaga, sinasabi ko ngayong gabi, move on. Amen. Sapagkat napakaraming bagay ang gusto po sa ating ibigay ng Panginoon. Pero nanatili na lang po tayo dun sa mga bagay na kung saan luma na. Eh sabi ng Panginoon, there's new every morning. Great is thy faithfulness.
Kung ano man nangyari sa'yo kahapon, tapos na yun. Iba na ngayon. Tingnan mo, masaya ka pa din kahit na may nawala, amen, hindi ka man nakabayad. Ang mahalaga, move on. Di ba, na-realize na po ba dito na maputulan kayo ng Meralco? Hindi naman tumigil yung buhay nyo. Di ba? Tama po ba? Anong ginawa nyo? Kumuha ka ng kandila. Nagsindi pa din. Ang buhay ay tuloy-tuloy pa rin. Nawalan kayo ng tubig, naputulan, hindi nakapagbayad. Anong ginawa nyo? Nakiigib. Tuloy pa rin ang buhay. Keep on moving. Amen? Dapat hindi tayo nagpapatalo sa mga nangyayari sa ating buhay. Amen? That you are a champion. Sabi mo, you are a champion. Amen? You are more than conqueror. Amen? Sabi mo, I am overcomer. I am triumphant. I am a winner. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, move on. Di ba? Ang hirap Christian talaga yun eh. Nakakatakot. Lalo na, ang laki na ng pinundar mo. Di ba? Buhay mo na minsan. Para ang lakas na sigaw dito. Hallelujah. Naka-move on po ako. Naka-move on. Keep on moving po talaga tayo. Apo. Amen. So actually, pinipreach ko to sa inyo, pati po sa akin. Yeah. Sabay-sabay naman tayo dyan. Oo po. Hallelujah, move on. Oh, parang lakas ng tunog nyo doon, ha? Amen? So talagang sa buhay natin, may mga pagdadaanan tayo na talagang i-stop tayo ng kaaway. Amen? Kasi ang kaaway pumarito para magnakaw. Ano bang nanakawin sa atin? Yung kagalakan. Amen? Pero naniniwala ko sa inyo, talo ng kaaway, so kagalakan lang naman ang pag-uusapan. Amen? Kung sayaw lang ni Nanay Lita, saka ni Nanay Isbeth, parang hindi naman mananakawan ng kagalakan yan. Amen ba? Hallelujah. Di ba? Pipilitin tayong i-destroy at patayin tayo. Pero sabi mo, matagal na akong patay. Amen? Matagal na akong patay sa sarili ko. Amen? Ang Diyos na ang buhay sa buhay ko. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen? Sabi mo nga ulit, keep on moving. Amen? So this is the reality. Oh. Amen po ba? The presence of faith is not the absence of doubt. Amen? Ulitin ko. The presence of faith is not the absence of doubt. That doubt and faith can live in the same space. Parang ganito po yan. Nagtitiwala ako sa iyo pero nag-nervous ako. Di ba? I trusted you but I feel nervous. Tama? Totoo. Di ba? All the believers, sometimes, they are frightened. Totoo naman eh. That's the truth of the matter. Talagang totoo. Na kahit gaano ka pa katagal sa church, kahit kabisado mo yung Biblia, nangangaral ka na, kilala ka na, ang totoo, may point sa buhay mo na natatakot ka. Amen? Tama po ba? Totoo po yun. Hindi yung, malakas na ako sa Panginoon, alam ko lahat ng Biblia, hindi ako natatakot. Mali po yun. Ang totoo talaga, may takot tayo minsan. Ayan po na totoo. Na kung may pananampalataya ka, may takot din sa kabilang banda. Na kung may kadiliman, may liwanag din. Tama ba? So ganun ang totoo. That's the reality. Na minsan kahit gaano ka pa kapound sa salita ng Panginoon, meron minsan sa buhay mo na parang umaatras ka, na parang nagdududa ka, bakit mo ito binibigay sa akin, Lord? Bakit ko nararanasan to? Pero sabi ni Lord, kahit hindi mo maintindihan, keep on moving. Amen? Kasi may mga bagay po talaga hindi natin mauunawaan. May mga bagay tayo hindi maiintindihan. Kung pipilitin natin talaga isa-isip, may pag-aralan kung bakit nangyayari ito, ikukumpitong bakit nangyayari ang lahat ng ito. Wala. Walang sagot. Pero ang mahalaga, hindi mo man maunawaan, keep on moving. Amen? Sabi mo, keep on moving. Amen? Hindi lahat na nakikita mo parang they look cool, na parang, wow, parang walang problema yan. Pero di mo alam, inside niya, sa loob niya, talagang ang daming problema. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, nakangiti yan. O, diba? Pero hindi mo alam, wala yung kakainin mamaya. Hindi mo alam, pero nakangiti yan. Pero dahil may pantry naman tayo, busog yan talaga. Hallelujah! Answer prayer talaga, oh. May take out pa! Amen? Kailan ka ba binabayaan ng Diyos? Amen ba? Amen. Sabi dito, alam niyo ba, one of the things na pwedeng idulot sa atin ng takot, they get stuck. Tayo ay tinuturuan para ma-stop tayo sa mga bagay na gustong gawin sa atin ng Panginoon. Tignan mo, pag may takot ka, ayaw mong kumilos.
Diba? Ganito, kunyari nag-apply ka sa isang kumpanya, kahit alam mo talagang makakapasa naman talaga yung resume mo, lahat na ng experiences nandoon na, experience mo doon, sinampal ka ng nanay mo, ginulpi ka ng tatay mo, sinulat mo din doon sa resume. Di ba? Talagang experiences mo talaga, di ba? Napatawa ko lang po kayo. Siyempre kung makatitingnan mo yung resume, ang ganda naman. Ang dami mong trabaho na talagang pinasukan. Pero darating po parang, ayoko na nga dito, kinakabahan ako. Kahit handang-handa ka na. Di ba? May mga ganun talaga sa buhay natin, pero ang mahalaga, keep on moving. Amen? Sabi mo sa kati mo, keep on moving. Ito yung pinagdadaanan ng church natin. You know, church, in spite of all this, in spite of what does in the mind, in spite of what does in the body, for the Bible says, God is gonna get some glory out of this. Ibig sabihin, kahit may sakit ako, mabibigyan ko ng kaluwalhatian ng Diyos, amen. Kahit naghihirap ako, mabibigyan ko ng kaluwalhatian ng Diyos, amen. Naalala niyo po yung tinuro ng ating Pastor Glenn? Si Job, di ba? Siya yung righteous man na nabubuhay sa mundo, nawala ang lahat sa kanya, nawala ang kanyang mga anak, ari-arian, pero hindi pa rin siya nagkasala sa Panginoon. Dapat sa ating pinagdadaanan na kahit may sakit karamdaman tayo, kahit anumang granular lockdown yan, level 4 po tayo ngayon. Ano ngayon kung may level 4 tayo? Hindi mo tayo naapektuhan. Di ba? Patuloy pa rin tayo kahit anong lockdown, MECQ, ECQ, nandito ka pa din. Sino tatakutin ng gobyerno? Ha? Amen po ba? Lagi nga narinig po sa atin, Mami Bishop, sa ni Daddy Bishop dati, kung ang biyanan nga niya, magtagumpayan eh. Di ba? Problema pa kaya? Amen? Dapat ang motto natin, dapat ang problema ang susuko sa'yo. Amen? Sabi mo nga, ang problema ang susuko sa akin. Kaya problema, lapit! Ganon. Di ba? Ganda kasi ng gano'n. Pag wala kasing mga trials, wala kang problem, hindi mo tatawagin si Lord. So the more ka nagdadaan sa mga problema, mga experience sa buhay hindi magaganda, syempre nandiyan talagang luluhod ka, lalapit ka sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo, keep on moving. Mabilis lang po talaga ako. Yan. Sabi po dito, next slide, kuya. Sabi dito, ayan, yung when you don't know what to do, ayan, minirigay po ang pidyan. When you don't know what to do, you just keep on moving. Sabi mo nga, when you don't know what to do, keep on moving. Pag di mo alam ang gagawin mo, patuloy ka pa din. Mag-ano ka pa din. Sabi nga po nila, may mga COVID po ngayon eh. Amen po ba? I don't care. Sabi mo, keep on moving. Amen? When you don't know where you go, ano sabi? Keep on moving. Lagi na magpatuloy. Amen? When you worry about your life, keep on moving. Di mo alam kung saan ka kukunin ng pagkain mo, pambayad mo. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew, kaya kung mga ibon nga, amen, hindi nagtatanim, pinapakain, ikaw pa kaya? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya online na nandiyan? Hindi ka naman nagtatanim? Hindi naman tatanim yung mga ibon, pinapakain. Ikaw pa kaya? Na mas mahalaga ka kaysa ibon? Sino dito magsasabi, mas mahalaga siya kaysa ibon? Siyempre naman, di ba? Amen? Sabi nga, ang mga bulaklak, amen, hindi naman nagtatahi, pero nakapagdadamit ng magaganda. Tingnan mo yung katabi mo, ang ganda-ganda. Di ba? Paganda ng paganda. Di ba? Dapat ang buhay ng Kristiyano ay paganda ng paganda, payaman ng payaman. Sino gusto yon? Paangat ng paangat, palakas ng palakas, patapang ng patapang. Amen. Kaya sabi mo, ano man ang mangyari, keep on moving. Amen. Sabi po dito sa verse 15 ng Exodus, ayan. Then the Lord says to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." This is the reality. Amen? Noong panahon na yun, naiyak si Moses. Sabi, ba't naiyak kaya si Moses? Kasi ang totoo po talaga, wala naman siyang pwedeng kausapin. Hindi naman pwedeng kausapin ng Pharaoh. Kasi yung Pharaoh, nandiyan siya para
sila, habulin. Hindi niya rin pwedeng kausapin ng mga Israelites kasi galit lahat sa kanya. Amen po ba? At umiyak si Moses. Ang totoo talaga, ang mahirap po talaga, sa takot pag may takot ang isang tao, yung wala siya nakakausap. Amen? Okay na may takot ka eh, pero kung may nakakausap ka, nabubuhos mo yung nararamdaman mo. Amen po ba? And sometimes, the people place of fear is nobody can talk to. Siguro si Moses hindi siya iyak kung meron siyang kahit isa lang. Nahihirapan na ako. Tinulungan ko na nga palayain. Amen? Tinuruan ko na nga lahat-lahat ng bagay. Amen? Ayaw pa rin ako tanggapin. Amen po ba? Minsan talaga, ngayong panahon po talaga, grabe na naranasan ko rin po lalo sa mga kabataan. Grabe po yung talagang fear nila ngayon. Lalo na pag sosoluhin nila, wala silang makakausap. Halos magpapakamatay na. Kasi wala silang nakakausap eh. This is the reality. Pero kung ikaw mismo, meron ka pinagkakatiwalaan, nandiyan ang ating mga pastor, nandiyan ang ating mga leader, hindi sila yung mga katulad ng mga Pharaoh doon. Nahahabulin ng mga Israelites para patayin, nandiyan sila para tulungan tayo. Kaya kapag ikay nakaramdam ka ng takot, hindi mo na alam ang gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, may pupuntahan ka. Nandiyan ang mga ating mga pastor, tawagan mo lang. Minsan, dinadamdam mo, kaya hindi ka makamove on. Amen? Natatakot tayo, kaya hindi tayo makamove on. Amen? Wala siyang makausap. Sino dito minsan nakaranas na wala siyang makausap? Tapos takot na takot siya. Ang dami na pumapasok, di ba? Ang dami na pumapasok sa isipan natin. Pero alam mo, pag may takot ka, humanap ka ng kaibigan, humanap ka ng leader mo na kakausapin mo. Maya-maya makikita mo yung sarili mo, nawawala yung takot, yung nervyos. Amen? Mapapalaya ka. Sabi mo, mapapalaya ka. Amen? You need to move on. Sabi mo, move on. Minsan sa pamilya, no? Ang daming nagre-refuse sa'yo. Ang hirap. Bakit ganun? Kung sino pa yung pamilya ko, sila pa yung naghihinder sa akin. Kung sino pa yung mga malapit sa akin, sila pa yung pumipigil para hindi ako makapagsimba. Amen po ba? Minsan kung ano naririnig mong mga balita, yan pa umi-stop sa'yo. Ang daming miracle na nakita mo sa Panginoon. Amen po ba? Ang dami ng biyaya binigay sa'yo ng Panginoon. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba matatakot? Amen po ba? Dahil muna tumatagal tayo sa Panginoon, dapat lalo tayong tumatapang. Sabi sa Bible, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ano daw? Pag-ibig. Amen? Sound mind, pagpipigil. Amen? Minsan ang pagpipigil natin, hindi natin magpigil na magkasala. Pero yung matakot naman, pigilan mo na matakot ka. Amen? Sa kasalanan, takot na takot ka na. Ay, kung kasalanan sa'yo, okay lang. Pero kapag natatakot ka, sige, pupunta ako sa church. Parang hindi pa pwede. Diba? Ay kagaya ngayon, bukas, September 16. Ang natin, ang 10 na yung ating, ang tawag dito? Curfew. So, mas aangat pa tayo ulit. Amen po ba? Malaya na kayo ulit. Ang alas 10 na tayo. Hallelujah. Makakalaya na yung mga nanay natin. Punta na sa iba't ibang lugar. Amen po ba? Alam niyo po ba, kapag nauna sa atin ng takot, wala tayong magagawa. Simula mo gumising, puro takot ka, wala kang magagawa. Pero kahit may lakas ka ng loob, may fighting spirit ka, anumang takot, kaya mong banggain eh. Amen? Kahit sino pa yan, babanggain natin. Amen? Hindi dahil ma-impluwensya tayo, kundi alam natin yung standing natin sa Panginoon. Sabi noon, do not be afraid, stand firm. Sabi mo nga, stand firm. Amen? Sabi mo nga, stand firm. Naintindihan po ba natin? Palakpakan naman natin si Lord. The miracle was in the movement. Sabi mo nga, the miracle was in the movement. Ibig sabihin, kailangan mong mag-move. Kailangan mong kumilos. Parang ganito yan. Mayroong isang pangyayari sa Biblia na kung saan may isang babae na inaagasan for 12 years. Amen? Ano ginawa niya? Gumapang siya. Nakipagsapalaran siya. She don't care about doon sa crowd, gaano mang kadami. Pero ang mahalaga sabi niya, mahawakan ko lang
ang laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Kaya, kailangan mo kumilos talaga eh. Kailangan mo talaga maglakad. Kung hindi mo kayang, sabi nga ni Pastor Ben, kung hindi mo kayang lumipad, tumakbo ka. At kung hindi mo kaya tumakbo, lumakad ka. At kung hindi mo kayang lumakad, amen, gumapang ka. Ang mahalaga, umuusad ka. Amen, sabi mo, ang mahalaga, umuusad ka. Amen, kagaya ng isang babae, for 12 years ang inaagasan. Ang ginawa niya, gumapang hanggang mawakan niya yung laylayan ng Panginoon at siya'y gumaling. Amen. So, the miracle was in the movement. Amen. Sabi doon, God wants Moses to discover what is in his hand. Sabi doon, ano ba yung nasa kamay mo ngayon, kapatid? Yan. Taas mo kayong kamay mo. Yan. Si Moses, di ba? Ano meron kay Moses na hawak? Yung rod. Tama? Yung kanyang pamalo, anong tungkod man. Amen po ba? Siya meron siya. Na-discover niya anong meron siya. Kapatid, tanong ko sa inyo, anong meron ba sa kamay mo? Gamitin mo. Amen. Kasi hindi yan binigay sa inyo, Lord, nang wala lang. Amen. If you use what God gave you, you will find that's more than what you thought. Amen. Ulitin ko. If you use what God gave you, you will find that's more than what you thought. Kung iisipin ng kaaway, yung rod ni parang wala lang eh. Kung isipin natin, si Moses, pwede niya gamitin yung rod kapag panahon na siya ay napapagod na. Diba? Pwede niyang ilin doon sarili niya, pagod na ako. Pero ang kaaway, hindi siya all-knowing. Sabi mo yung kaaway? Hindi siya all-knowing. Amen? Si Lord all-knowing eh. So ang kaaway, tinignan niya yung rod ni Moses parang tungkod lang. Amen? Sabi mo nga, there's trick. Sabi mo sa katabi mo, there's trick in your stick. Ulitin natin. Sabi mo, there's trick in your stick. Ano yung trick? Di ba pag mga magician, may mga tricks? Di ba? Kunyari, yung kalapate, mawawala. Ayan. Kunyari, ako din na, 1, 2, 3. Wala, dito pa na ako. Di ba? Ibig sabihin, yung stick na yon, pwede gamitin. Ano ginamit, sabi ni Lord, anong meron ka, Moses? Amen? Ginamit yun ni Moses para hatiin yung Red Sea. Amen? Ano sabi hatiin yung kalabasa? Anong Bible yun? Ano pa kalabasa? Hinati mo yung Red Sea. Ano kalabasa? Okay. Ano kalabasa? Sabi mo, I got something. Sabi mo, I got something. Ano ba meron sa kamay mo? Kagaya na kanina, kung ang meron ka pagbibigay, gamitin mo. Amen? Hindi naman pag nagbigay ako, yayaman ako. Pwede din ang balik niyan, protection o kasakit karamdaman. Amen? O, nagbigay ka. Amen? Walang pampaenroll ng kapatid mo o anak mo. Bibigyan. Tama? So ano bang meron ka? Gamitin mo. Huwag mong itago. Sabi mo, huwag mong itago. Kasi kung tinapon ni Moses kung ano meron siya, paano pa sila mapapalaya? Paano pa niya mararanasan yung nandoon na blessing kung may-stop ka na lang dito? Paano mararanasan na maganda pala sa Luneta kung dito lang alam mong lugar? Amen. Amen ba? Sino gusto makapunta ng Boracay? Sino gusto? Oh, masaya, maganda ba sa Boracay? O sino nakapunta sa Boracay? Taas kamay. Sino nakapunta ng Boracay? Taas kamay. Maganda po ba? Malambot yung buhangin. Sasakay ka ng ferry boat. Oh, may hotel ka. Yung hindi pa nakakapunta, taas kamay. Okay lang po yan. Yan. Pero gusto makapunta? Sino gusto makapunta? Sabi mo, keep on moving. Kumuha ka ng ticket. Hindi ka na pwede mag-swimming papunta doon. Gusto mo na, yeah, gusto ko. Yes, gusto ko po. Hanggang ngayon, walang ID. Di ba? Tama. Hanggang ngayon, di pa rin alam ko identity. Hanggang ngayon, walang birth certificate. Paano tayo niyan? Amen ba? Hindi mo mararanasan isang bagay doon na maganda kung hanggang dito lang gusto mo.
Amen? Parang ganito yan eh, nagsiswimming ka. Ang lagi mo lang alam hanggang 4 feet lang. Tatanungin mo muna, anong feet dyan? 4 feet, kaya ko yan. Kasi gaganyo-ganyo ka pa pag hindi mo na, di ba? Gaganong-ganong ka, di ba? Tama ba? Dati ganun din ako eh. Tinatanong ko, anong feet dyan? 4 feet, ay kaya ko yan, lakas na loob ko eh. Ano, marunong ka mag-swimming? Ganun lang. Eh syempre, di ba, paano mo mararanasan na masarap pala doon sa 6 feet kung hindi mo itatry? One time, nasa Olivares kami, ang ganda ng swimming pool sa Olivares eh. Di ba? Olivares may swimming pool sila doon eh. Kasama kami ni Pastor Andre. Siyempre ako natutulong hanggang 4 feet lang alam ko eh. So nasa na yung 4 feet. So one time, nag-swimming kami ni Pastor Glenn. Sabi niya, ni Pastor Andre. Sabi niya, kaya mo yan, hindi ko kaya to. 4 feet lang kaya ko. Kasi hindi talaga marunong malulumangit talaga eh. Hanggang sabi niya, kaya mo yan. Ang gagawin mo lang, hihinga ka, tapos lahat, para bumagsak ka, ihihinga mo lahat. Tama? Para, gumano ka na, diba? Yung bubbles mo, lahat, binuga mo na, para ma-reach mo yung ground. Tama? So, ginawa ko yun. Sabi ko, ang tagal ko tumaas! Ang tagal! Ang tagal ko tumaas! Yung pala, mga 8 to 10 feet pa lang ginawa. Sabi ko, ang taas pala nito. Sabi ni Pastor Andre, pumunta ka sa gitna. Tinry ko pa rin. Hingal na ako. Sa gitna po ako Bumalik ka dito. Hindi ko na kaya. Di ba? Pero ang sarap pala sa feeling na kaya mo pala pag tinry mo. Kaya sabihin mo, kaya mo pala eh. Subukan mo. Tama ba? Sabi mo, subukan mo kasi. Parang mamamatay na nga ako nun eh. Pero natry ko pa rin. Sarap pala sa pakiramdam. At least, nakapag-achieve ako ng Di ba? Kaya sabi mo, kung kahit na parang di mo kaya, para bang di mo magagawa, ang mahalaga, keep on moving. Amen? So pinadala nung nalaman ni Pharaoh na wala na yung mga Israelites, sabi niya, tawagin lahat ng 600 chariots. Yan, lahat ng pinadala na lahat. Ang meron lang si Moses ay stick. Tama? Sabi mo, I got something. Ulitin mo, sabi mo, I got something. Ano bang meron ka gamitin mo? Sa Bible, pag binasa niyo yung Bible, maraming pagkakataon doon na gumawa ang Diyos ng himala o ng himala, tama, yung mga bagay na meron sila. Kunyari, doon sa 2 fish and 5 loaves. Sabi nung, ano ba meron ka bata? Diba? 2 fishes and 5 loaves. At nagawa si Lord ng himala. Yung wine, di ba? Water into wine. Yung oil din dun sa may jar, dun sa may, tawag nito, sa may Shunammite. Di ba? So kung anong meron siya, doon gumagawa si Lord. Amen? So ano ba meron ka dyan, kikilo si Lord. Kagaya ng talent na binigyan ng 3. Merong 5, may 3, may 1. Lahat yung binigyan. Ano bang meron sila? Pinagbuti nila. Pero yung isa itinanim. Natakot. Natakot, di ba? Kaya sabi ni Lord, yung nasa iyo pa, kukunin ko, ibibigay ko pa doon sa meron na. Ayaw naman natin mangyari sa atin yun. Dahil sa takot natin, ibabaon na lang natin yung talento natin. Marami sa atin magaling kumanta. Magaling sa atin, maraming magaling tumugtog. Pero hanggang ngayon, natatakot kayo. Kayo nyo ibibigay yung talento na meron kayo. Sa mundo? Hindi. Gamitin mo sa Diyos para maluwalhati siya. Sabi niya, God is gonna get some glory out of this. So gamitin mo kung anong meron ka. Talento, pera, amen, time, gamitin mo sa Panginoon. Sabi mo, gamitin mo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo, I got my backup. May backup tayo, huwag kang matatakot. Amen? Sila mga mayor, kung sino mga ma-influensyan tao, pero ikaw, ang Diyos ang backup mo. Amen? Ayan. Doon tayo sa turning point. Malapit na po ako matapos. Ayan. This is the turning point. Baba mo, kuya. Ayan. Doon na po na sila sa Red Sea, yan, they step in as a slave.
Amen? But they came out sons. Sabi mo nga, you are sons and daughter of God. Amen? They steps and runs away. Ibig sabihin, tumatakas sila. Nung pumunta sila doon sa Red Sea. But they came out as a nation. Amen po ba? Amen? You who are not people of God became the people of God. Na tayo dati makasalanan na hindi anak ng Diyos, pero ngayon, amen, tayo'y anak na ng Diyos. Sabi mo nga, anak ka ng Diyos. Kaya hindi ka niya pababayaan. Sino ditong magulang nagpabaya sa kanyang mga anak? Wala naman, di ba? So kung anak ka ng Diyos, ano mo pinagdadaanan mo? Alam ng Diyos. Amen? Sabi mo, alam ng Diyos yan. Amen? Then God, next slide please. Ayan. Then God told to Moses to close it up. So nakalagpas na sila sa Red Sea. Ang sabi ni Lord nung kay Moses, isarado mo na yan. Amen? This is the true nature of God. The God who opens the door, closes the door. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon na talaga nagiging dahilan. Minsan may mga bagay siyang sinasarado sa buhay natin. Sabi mo, I thank God because God closed this door para hindi ako mapahamak. Amen? Hindi niya binigay sa iyo yung business na yan, kinlose niya yung business na yan, kasi kung ibibigay sa iyo ni Lord yan, makakalimutan mo siya. So, pasalamat ka sa Diyos. Amen? Yung mga wrong relationship na pinasok mo, kinlose ni Lord para gumanda ang buhay mo. Amen? Pumapalakpakan natin si Lord. Minsan nagreklamo tayo, Lord, ba't di mo naman ito binigay sa akin? Ito na yung pangarap ko, ito na yung gustong-gusto ko eh. Pero di mo alam, sabi ng Panginoon, my ways is higher than your ways. Neither your thoughts is higher than my thoughts. Amen po ba? Ang mahalaga lang, hindi mo man maunawaan, keep on moving. Sabi mo, keep on moving. Amen. Sabi dito sa Exodus 14:13-15. Yan, malapit na po ako. Sabi ito, Moses answered the people, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians, you see today, you will never see again. Sabi mo nga ulit, the enemy, lagay mo doon, baguhin mo the Egyptians, the enemy, lalagay nyo. 1, 2, 3, go. The enemy, you see today, you shall see today, you will never see again. Amen? Yung dating kasakitan, yung dating kaaway mo, yung pinagdadaanan mo na masakit, nahirapan ka, you will never see again. Amen? The enemy you see today, you shall see no more. Sabi mo nga, ulitin ko ha, the enemy you see today, you shall see no more. Amen po ba? You shall see no more. I dare to praise you. Touch somebody, sabihin mo nga, you shall see no more. Hindi mo na maalala, hindi mo na makikita. Amen? Yung mga dating mga bakas, na ito yung mga humahabol sa akin. Minsan yung mga nakaraan natin, ayun humahabol sa atin eh. Amen po ba? Yung mga nagawa sa atin ng kapwa natin. Amen po ba? Yan yung mga humahabol sa atin eh, na parang hindi makapaniwala yung mga tao na nabago ka na talaga. Pero hindi naman tayo dito paliwanag natin, bago na nga ako, maniwala ka naman sa akin, nagbago na ako. Hindi na ako naguyos, hindi na ako, maniwala ka naman. Hindi naman tayo pinanganak para i-please silang lahat. Di ba? We live to please God. Kasi si Lord ang nakakaunawa sa atin. Amen? Kaya kung sino, ano mang nakaraan yan, ano mang nangyari nakaraan yan, you shall see no more. Amen? Hindi na mangyayari sa ating buhay. Makakalimutan na natin yan, hindi na natin. Kagaya nung mga, di ba, yung mga humahabol sa kanilang mga Egyptians, wala, lahat lumubog. Amen, nilubog na lahat ni Lord. Amen, so tayo natin tumayo, matatapos na po ako. May kukwento po ako sa inyong istorya bago po ako magtapos. Ayan. Okay, may kukwento po ako sa inyo. May dalawang magkaibigan. Ayan. May dalawang magkaibigang palaka. Ayan. May dalawang magkaibigang palaka. Hindi siya itsuserang palaka. Oo. Palaka po talaga siya. Okay? May dalawang magkaibigang magpalaka. Dahil palaka sila, anong ginagawa ng palaka? Talon ng talon. Okay. Talon ng talon ng palaka. Kokak siya. Talon ng palaka. Hanggang kakatalon nila, ang saya-saya nila, talon sila ng talon. Hanggang dumating yung time,
nalaglag sila sa balon. Yung balon walang tubig. So, kakatalo nila, tuwang-tuwa yung magkaibigan na dalawa, nalaglag sila sa balon na walang tubig. At kakatalon-talon nila, nalaglag nga po sila, at hindi sila makawala dun sa balon. Okay? Hindi sila makawala dun sa balon. Talon pa rin sila ng talon. Hindi pa rin sila makawala. At dumating yung mga ibang palaka. So, ganito imagine nyo dumating yung mga ibang palaka. Nakapaligid doon sa balon. Ang sabi ng mga nandoon sa taas, mamamatay ka na dyan! Ayan. Hindi mo na kaya dyan! Ayan. Dalawa na kayo magsama, mamamatay na kayo. Hindi na kayo makakalabas dyan. Ayan. Para sa buhay natin, di ba? Di nyo yan kaya. Wala kayong magagawa, maghihirap na lang kayo. Tama? So yung mga palakanay sabi, mamamatay na kayong dalawa dyan. Hindi nyo na kaya. Talon pa rin ng talon ng dalawang magkaibigang palaka. Talon ng talon. Hanggang namatay yung isang palaka. Kakatalon. Ayan. Na-stroke yung palaka. Hypertension talaga yun eh. Na-high blood yung palaka. Kakatalon. So mag-isa na lang yung palaka. Diba? Pero yung palaka, talon pa rin ang talon yung palaka. Talon pa rin sa sasabi. Mamamatay ka, tinan mo yung katabi. Yung kaibigan mo, yung kasama mo, namatay na. Pero kung talon ng talon pa rin. Dahil yung palakang talon ng talon, tumingin siyang ganon. Tumingin siya sa balon, di ba? Sa taas. Sabi niya, ay, nako, chini-cheer up ako ng mga ng mga kaibigan ko dito. Sabi niya, wow, talagang sinusuportahan ako ng mga palakan nandiyan dyan. Talon pa rin siya ng talon. Hanggang one time, nakalabas na yung palaka sa balon. Nakalabas na siya. Yung mga nagkukwentuhan na mamamatay ka na, di mo kaya yan, nagulat. Ba't nandito ka? Buhay ka pa. Sabi nung palaka, hindi pala nila alam, bingi yung palaka. Yung buhay na nakawala, bingi pala. Sabi niya, paano ka nakawala doon sa balon? Kasi iniisip ko, nandun kayo sa taas, di ba? Chini-cheer nyo, kaya nyo yan, kaya mo yan. Huwag ka sumuko. Maralagpasan mo yan. Kaya mo, nandito kami. Ayun, ipigil siya, di ba? Di naman niya narinig to, di mo yan kaya. Kaya yung nag-motivate sa kanya, talong siya ng talong hanggang nakawala siya. Ngayon yung mga nakapaligid sa kanya mga palaka ng gulat. Ba't buhay pa to? Di ba may COVID na to? Di ba? Anong lesson doon? Di ba? Minsan may mga negative sa buhay mong sasabihin sa'yo. Hindi ka na mo kaya, hindi ka na makakawala dyan, mamamatay ka na dyan. Naku, may mga sintomas ka, naku, sukunin ka na ng Panginoon. Diba? Pero siya ang naging susi niya, tinakpan niya na yung tenga niya. Kasi bingi nga siya eh. Diba? Minsan, kailangan natin maging bingi sa mga negative things. Amen? Mas pakinggan natin yung sinasabi ng Diyos. Mas pakinggan natin yung sinasabi ng lingkod sa atin ng Panginoon. Kasi ayun na magmamotivate sa atin. Buti na lang, bingi siya. Kasi kung di siya bingi, patay na rin yun. Sumuko na rin yun. Pero dahil talagang nag-motivate siya, sarili niya, nakalagpas siya. Anong ginawa niya? Keep on moving! Kahit wala naniniwala sa'yo, na kahit hindi mo alam ang gagawin mo na para mamamatay ka na, keep on moving. Na para bang susuko ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, keep on moving. Dito po ako magtatapos. Yan, dalawang bagay. Gusto ko pong iwanan sa inyo. Dalawang bagay kung bakit sinarado ng Panginoon yung Red Sea. Dalawang bagay. Number 1 is to drown present danger. Yan, is to drown present danger. May mahabol sa'yo, yung mga nakaraan mo, laging binubulong sa'yo ng kaaway yan eh. Nilubog na ni Lord ng lahat ng nandoon. Ito yung gusto ko, number 2. When God closes the Red Sea, He drowned any potential they had of any going back. Yung mga potential na parang gusto pang bumalik, naranasan mo na si Lord, pinagaling ka na niya, pinagpala ka na, pinalaya ka, babalik ka pa sa nakaraan. Kapatid, just want to tell you, amen? No turning back. Sabi mo, no turning back. Minsan, mahirap talaga ang mundong ito. Hindi natin alam ano susunod. Ano yung plano sa atin? Pero mahalaga, huwag kang babalik sa nakaraan mo. Hindi mo maunawaan ang mahalaga, keep on moving. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, keep on moving. Amen? Kagaya po ng palaka, talon siya ng talon. Dapat tayo yun, talon tayo ng talon. Hanggang makawala tayo.
Amen? So, keep on moving. Palakpakan naman po natin si Lord. Amen. Sige po, tayo po lahat ay yumuko at ay mananalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami. Dalangin ko po sa aking mga kapatid na naririto, anumang takot, anumang pangamba, na minsan hindi po namin alam kung anong pwedeng mangyari sa future. Pero alam namin kung sino ang umahawak ng aming future. You are the God who help us, Panginoon. You are the God who deliver us, Panginoon. Lord, ang gusto mo na sa amin, mag-move on. Keep on moving. Ano man ang mangyari. Katulad ng mga Israelites, Panginoon, they kept on moving hanggang marating nila yung pangako mo na niligtas mo sila. At anumang mga panganib, anumang takot, anumang sakit karamdaman ay hindi makakapanaig kung kami lamang ay may mentality, may espiritu na laging nagki-keep on moving, Panginoon. Salamat po, Ama, sapagkat nakikita namin ang aming mga sarili. Minsan may mga takot, pero mas nagdadaig pa rin sa amin na mas mahal mo kami, Panginoon, na mas, Panginoon, po namin poprotektahan mo kami, iingatan mo kami, hindi mo kami pababayaan, papalayaan mo kami sa kahirapan, papagalingin mo kami sa anumang sakit karamdaman, ipopromote mo kami, Panginoon, at hayaan mo ang aming mga pamilya ay patuloy magiging masaayos, Panginoon. Salamat po, Ama, at hayaan mo, Panginoon, sa gabing ito, lahat ng aming ginagawa ay magbigay kaluwalhatian sa iyo. Lord, sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, keep on moving. Panginoon, do not be afraid. Just want to tell you, JDG, do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. Just stand firm. Stand firm to your faith. Anchor your faith to the Lord. Be grounded. Be founded in the word of the Lord. Lord, salamat sa gabing ito. Walang sino mang babae sa amin na lalaki na maparangalan kundi lahat ng kaluwalhatian, pagsambat karangalan ay para lamang sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.